Welcome to Donmar TV News Channel. Ipinagkibit balikat lamang ng Isang Bayan Coalition ang pangunguna ni na Presidente Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pinakabagong survey na inilabas ng Pulse Asia. Sinabi ng lead convener ng grupo na si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang survey ay hindi nagpapakita sa magiging resulta ng halalan. Naniniwala si Carpio na masyado pang maaga at magbabago pa ang pulso ng taong bayan habang papalapit na ang halalan, at ang nangyayaring sigalot sa partido ng Pangulo ay makatutulong sa oposisyon. Dagdag pa ni Attorney Howard Calleja, bagamat nanguna si Mayor Sara sa survey, partikular sa pagka-presidente, mapapansin na hindi tumataas ang kanyang rating. Yung numero po ni Sara, hindi naman na po tumataas. Stagnant po siya at actually bumababa pa. Kung titingnan din po natin yung numero ni President Duterte para Vice Presidente, although siya yung nangunguna, kahit na mataas ang kanyang rating na 80% or 70%, ang boboto lang sa kanya ay 18%. Actually, mas bababa pa kay Sara Duterte. Sa resulta ng survey, pang-anim lang si Vice President Leni Robredo na isa sa posibleng maging nominado sa pagkapangulo ng Isang Bayan. Bukod kay Robredo, pasok sa top 10 si Senator Grace Poe na kasama rin sa pinagpipilian ng grupo. Pero una nang sinabi ni Poe na wala siyang plano na tumakbo sa pagkapangulo sa 2022 elections. Samantala, nilinaw din ng Isang Bayan na bukas pa rin sila sa sinumang kandidato na makikipag-alyansa sa kanila tulad ni na Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na pumapangalawa sa survey sa presidential preference. We have not closed our nominations. We've talked to the husband of Vilma. We keep on talking to him. So the situation is fluid because, these candidates are afraid. If they come out now, the trolls of Duterte will pound on them. To our kababayans, be assured that this administration will remain committed in fulfilling its mission of providing a more comfortable life for all Filipinos. And this assurance includes the effective, efficient, safe, and timely completion of major infrastructure and transportation-related developments. Maraming salamat po. Thank you very much. That concludes our program. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pangunguna sa pagbukas ng 18-kilometer Tarlac Interchange to Aliaga Nueva Ecija section ng Central Luzon Link Expressway Silex Project Phase 1. Etong si Pimentel kasi, eto, sige. Eto na, pasok.
Sa gitna ng nag-uumpugang paksyon sa PDP laban, hindi lang basta dadalo kundi pangungunahan pa ni Pangulong Duterte ang National Assembly ng partido. Iligal ang turing dyan ng paksyon ni Senator Manny Pacquiao. Sa naturang pulo, magkakaroon din daw ng eleksyon kung saan inaasahang tatanggalin na si Pacquiao bilang acting president ng partido. Samantala, tanggalin na, acting lang naman siya, acting lang ng acting. Wala naman siyang, sabi nga, walang bilang. Acting lang ng acting. Ayon naman sa hugpong ng pagbabago, tatakbo bilang independent si Mayor Inday Sara sakaling magdesisyon itong tumuloy sa pagkandidato. Nakatutok si Sandra Ginaldo. Ngayong nahati sa dalawang paksyon ng partido niyang PDP laban, si Pangulong Duterte na mismo ang mangunguna sa National Assembly na gagawin sa darating na Ayan o, hindi pa ba mahiya itong mga kampo ni Coco Pimentel, ito ni si Ron Munsayak, tsaka itong si Pacquiao? Hindi pa ba kayo mahiya niyan? Ayan na nga o, si Pangulong Duterte na mismo ang mangunguna ng pulong. Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo? Diba? Ang kapal naman ng mukha ninyo. Dahil nyo pa talaga yung ano ha. Suportado rin niya ang National Council meeting na inorganisa ng Cusi faction. Gagawin niyan sa Biyernes. Ang hakbang na ito, malaking tulong daw sa pagbabago sa partido na isinusulong ni Energy Secretary Alfonso Cusi na inakusahan ng pangaagaw ng kapangyarihan ng kabilang paksyon na kinabibilangan naman ni Senador Coco Pimentel at Senador Manny Pacquiao. Kung may miyembro man daw na nagdadalawang isip. Waway Foundation, please by dahil bundis po. Sige po. Di kayo Saan mo ba kayo? Wawais Foundation, paki-email po yung details nyo po. Ha, hindi ko po kayo matutulungan ng on the spot ng live stream. Paki-email na lang po yung inyong details. Sip kung kanino kakampi, makakakumbinsi si Duterte. All road will lead to Clark, especially on Saturday, to see the President preside the National Assembly meeting. And also, yung majority, ang dali mong i-drive pag andyan si Pangulo. Sa 2 araw na pagtitipon ng PDP laban, magkakaroon din ng eleksyon kung saan sinasabing maaaring mapalitan si Pacquiao bilang acting president ng partido. Pero patuloy na kinokwestiyon ng kampo ni Pacquiao at Pimentel ang legalidad ng pagpupulong. Hindi raw sila dadalo dito. Sinisilip din ng kampo ni Pacquiao at Pimentel ang status ng membership sa partido ng grupo ni Cusi. Ang punto nila, sa 100,000 members ng PDP laban, 158 lang ang bumubuo sa National Council na siya magdedesisyon ng pagbabago sa partido. Marami dong mga non-compliant eh. So, yung mga pinapatawag na meeting ni Secretary Cusi, nangangatog na siguro ito. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Kontrahin mo ba naman si Pangulong Duterte? Siya na mismo, iiyak na yan. Iiyak na yan. Kung magre-report siya sa attendance, ibabangga natin yung attendance nila dito ngayon sa report ng National Headquarters. Makikita natin. At babalik ako sa aking main point sa kanya. Okay, you want to take control of the party. Ang justification mo ay nasa likod ko ang karamihan ng party members. Iyon na nga point eh. Mga party members ba yung nasa likod mo? Yan po ay salita na lamang po ng mga desperado na nakikita natin na yung gusto nilang mangyari hindi mangyayari sapagkat ang partido po, ito po ay govern ng mayorya. Kami po ay democratic. Ibig sabihin, dito po kami sumusunod. Ito po, dito, sa bylaws po namin na to. Nauna nang sinabi ng kampo ni Pacquiao at Pimentel na tila Duterte tandem ang isinusulong ng grupo ni Cusi. Ang kulit nila, no? Hindi ko maintindihan sa nila nakuha yung Duterte tandem. Pinagpipilitan ni Coco Pimentel Duterte tandem. Paulit-ulit na nga sinabi ni Pangulong Duterte, ayaw nila magsasabay sila. Ha? Aside dyan, paulit-ulit din na sinasabi ni Mayor Sara Duterte na imposible ako sumali sa inyo. Alam nyo, dito mo makikita na kung sino talaga yung wala sa hulog eh. 2019 election, sumama ba ang hukbo sa PDP? Sige nga, paki-explain nga. Ito si Pangulong Duterte nasa PDP, may sarili siyang senatorial slate. Tapos ang hukbong pagbabago, may sariling slate din sila. Sumama ba sila? Wala pang ang awayan nun. Sumama ba sila? Hindi. Ngayon pa kaya na kung tatakbo si Mayor Sara, sa tingin mo sasali sa inyo na nagkakagulo kayo? Ang kapal naman na mukha mo. Tapos yan sa bibibintang yung gusto ng mga kaalyado mo, Duterte, kahit paulit-ulit na. Ano sinabi ng mga kasamahan mo dun sa pagpupulong kay Pangulong Duterte? Ang gusto nila, sino? Sige nga, kung nakikinig ka not paying attention ang sarap mong batuin ng eraser. At yung mga masarap batuin ng eraser ng mga teacher. Bakit? Ang linaw na sinabi ng mga kasamahan niya doon sa PDP, di ba? Ano sinabi? Gusto nila si Go at saka si Duterte. Tapos paano mapasok si... Ang sarap mong batuin ng eraser. Totoo lang.